Baka balak nyo magkaldereta. Nako, subukan nyo itong paraan ko sa pagluto ng kaldereta. Talaga namang sarsa pa lang ulam na ulam na. At sa tuwing may okasyon dito sa bahay ay talaga namang ito yung hindi nawawala sa aking mga ulam. Dahil nga ito rin naman yung palagi nilang nire-request sa akin. Kapag nagluluto nga ako ng kaldereta ay una kong ipiniprito itong mga gulay. Bali naghiwa nga po ako dito ng patatas at karot. Mas maganda po kasi kapag bahagya nyo ipiprito ang inyong mga gulay na ilalagay nyo sa kaldereta dahil hindi siya basta-basta nadudurog kapag inihalo nyo na po sa karne. At pagkatapos ko nga pong bahagyang maiprito itong ating karot at patatas ay isinunod ko na rin itong ating red and green bell pepper. Bahagya rin po natin yung ipiprito. Ang pagpiprito po ng ganitong gulay ay makakaiwas din po sa mabilisang pagkapanis ng inyong ulam. Kaya mas maganda po na gawin nyo yung paraan na ito. Then after po niya sa kapareho pong kawali ay diyan na rin po ako nag-gisa ng sibuyas at nito nga pong bawang. Gisa-gisahin lamang po hanggang sa bumango itong ating bawang at sibuyas. At pagkatapos pong magisa ay isinunod ko na po dito yung ating pork ribs. Gisa-gisahin din po itong ating karne hanggang sa mag light brown. Kung magluluto ka nga ng kaldereta ay subukan mo yung ganito kong recipe sa kaldereta dahil talaga namang panalo, promise. Naglagay na nga rin po ako dyan ng pampalasa kagaya ng toyo, laurel at itong ating tomato paste. At syempre po paminta, bali yung ating pong kompletong sangkap ay tingnan nyo na lamang po sa comment section dahil ilalagay ko na lamang po doon. Kapag ganito nga pong kaldereta mas gusto kong gamitin yung tomato paste kasi mas maganda yung nagiging outcome ng pinakang sauce niya. At inilagay ko na nga po dito yung isang tasa ng gata ng niyog. Ito po yung talagang sekreto ko sa paggawa ng kaldereta. Kaya naman po creamy at sabaw pa lang ay talaga namang panalo na. So nilagyan ko rin po yan ng sapat na tubig at isang pork cube. Atin po itong tatakpan para naman po mas mabilis lumambot yung ating karne. After 30 minutes nga po ng pagpapakulo ay eto na po, bahagya na po malambot yung ating karne. At dito na rin po ako maglalagay ng kalahating lata ng liver spread. Na isa sa hindi pwedeng mawala dito nga sa ating kaldereta recipe. So halu-haluin po mabuti at hayaan pa rin po yung makakulo at atin po muna yung tatakpan para mas lalong lumambot pa yung ating karne. At kapag malambot na nga po yung karne ay ilalagay ko na po dito yung ating pinrito kaninang mga gulay. Tapos yan po ay ating hahalo-haluin at hahayaan pa po natin yan sa loob ng ilan pang minuto sa katamtamang lakas na lamang po ng apoy. At naglagay rin po ako dito ng isang kutsara ng asukal. Pambalansi po dun sa mga pampalasa na inilagay natin dito. So yan po yung aking nangalambang pong hahayaan sa katamtamang lakas lamang ng apoy at hihintayin ko pa po yung mas lumapot pa. Yung bang tipong nagmamantika na po yung ating sarsa. Na talaga namang sarsa pa lang ulam na. At kapag malapit na nga po siyang hanguin ay eto, naglalagay pa rin po ako dyan ng kalahating tasa ng gata ng niyog. At ito po hahayaan ko pa pong makakulo sa katamtamang lakas lamang ng apoy hanggang sa maluto po yung pinakang huling inilagay nating gata. At dahil nga po sa kaldereta gusto ko na medyo may konting anghang naglagay na rin po ako dyan ng sili. And syempre naglagay na rin po ako ng keso sa ibabaw para naman maging cheesy rin itong ating kaldereta. Bali hindi na po ako naglagay diyan ng peanut butter pero kung gusto nyo po pong maglagay ay pwede naman po. Choice nyo na po yun. So ayan, kapag ganito na po ang itsura na talaga namang sarsa pa lang nakakatakam na pwede nyo na po yung iserve. Sarsa pa lang talaga namang makataob kaldero na. So kung hindi nyo pa nasusubukan yung ganitong paraan sa pagluluto ng kaldereta, subukan nyo na. Serve and enjoy!